Ang tanging network na walang takot na naglalantad ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay maraming kaaway. I move for the issuance of subpoena to Pastor Quiboloy to appear on this committee. So move, Mr. Chair. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Sa ganyan dito yung prangkisa niyo at Noong 2023, binalaan na ni Vice Presidente Sara Duterte si Pastor Quiboloy. Tatargetin ang SMNI. Isusunod na babagsakin si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang kanyang simbahan gamit ang mga gawa-gawang kaso. Bibili ng mga miyembro, babayaran para maging false witnesses. Ikukulong ang kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At pagkatapos, siya naman ang isusunod. Bakit ganoon na lang ang obsesyon ng administrasyong ito upang babagsakin si Pastor Quiboloy? Dahil sa kanyang ipinaglalaban. Si Pastor Quiboloy ay hindi lamang spiritual na leader ng KOJC na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Siya rin ang nagtatag ng Jose Maria College Foundation Incorporated na nagbibigay ng libreng edukasyon sa maraming kabataan. Doon pa man, siya tumutulong ng walang hinihintay na kapalit sa mga kababayan nating nangangailangan mula sa mga kabataan. Sa mga biktima ng sakuna at kalamidad, mga katutubo, at sa pangangalaga sa inang kalikasan. Siya ang puwersa sa likod ng SMNI. Isip pagyukpo pagtahod sa atong Congressman nga isog o dunay baruganan, Franco Tito. Ako akong pakita akong pagyukpo suporta sa atong pinalanggang mayor dinhi nga anak sa akong amigo nga si Engineer John Basalo, si Mayor Cyrex Basalo. Ako abay ako ning kliyente. Mayong gabi diha, Mayor. O ato pong mga kandidato dinhi sa PDP laban sa Davao de Oro, I would like to greet you. Tatag lang, tuloy ang laban. Maudaog ta, tanawa na niya. Mga kaigsunan ko dinhi sa Davao de Oro, niya ko sa inyong atubangan tungod kay akong ipadala sa inyo ang mensahe ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kinsa ba si Pastor Apollo C. Quiboloy? Si Pastor Apollo C. Quiboloy, anak sa kahirapan. Anak siya ng kahirapan kung sa tinagalugpang. Ano man, natao siya sa mga ginikanan nga mag-uuma dito sa Kalinan, Tamayong, Davao City. Unya, nag-eskwela, nag-ampo sa labang makagagahom o nahimong ministro atong 1985 nagtukod og iyahang organisasyon, religious organization, Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. O karon, it is present in 2,000 cities and 200 countries with 7 million members. Sa ato pa mga kaigsunan, kini nga tao di ay dili ordinaryo. Siya naninguha og nahimong amigo sa atong pinalanggang Presidente Rodrigo Roa Duterte ni atong 1980s pa og sila nagtinabangay na. Gikan pagka-vice mayor sa atong Tatay Digong pagka-mayor nahimong presidente o karon sa iyahang pinalanggang anak na si Vice Presidente Sara Duterte, daagyon permanente si Pastor Apollo C. Quiboloy. Duna siya ay mga korporasyon, usa niana ang SMNI, ang akong eskwelahan kung dili. Ako ang dean din ha, JMC Law School, o duna po siya ubang mga korporasyon. Tungod sa iyahang pagkasuod, sa iyahang pinalanggang amigo. O kung siya manggod mo suporta, dili lamang pag-ampo ang imong madawat, kung dili tinuuray nga suporta. Gihimuan siya og kaso. Kaya nga no, tungod kay ang tanaw sa kalaban nato sa pamulitika.
Kung madaot si Pastor Apollo si Kibuloy, madaot usap si Rodrigo Roa Duterte o si Inday Sara. Tiyaw mo na. Gihimumiwan og kaso. Atong 2014, pilay edad na ni Pastor ato, 64 years old. Namugos pa ang 64 years old. Unya, mga kaigsuunan, huna-huna ako na. Duna ba'y rape nga ang imuha ganing police blotter nga gikinahanglan sa mga rape? Wa. Duna ba'y rape nga pati medical certificate? Wa. Ning hawa sa KOJC 2016. Wa gyud na siya mo report, ning report lang ning pakasaka lang kaso katong duna na siya warrant for libel. Mga kaigsunan, klaruhay ta nga istorya kay gihimo nilang evil, gihimo nilang demonyo ang among pinalangga nga pastor. Ngano nga himuon na sa iya? Tungod kay pareho ninyo nadala na usab siguro sa narrative sa mainstream media. Apan mga kaigsunan, doon na ba'y rape lagi nga pati SMNI sirad na. Doon na ba'y rape pati tanang korporasyon nga mga pundo nila bank deposits sirad na. Mga kaigsunan, klaro kining tanan nga pamulitika. Tungod kay ngano, kung ilahang payugbuon si Pastor Apollo si Kibuloy, nakahibalo sila, muhilo mag-SMNI daw, mahunong na ang suporta sa kwarta. Apan ang labang makagagahom nakahibalo sa tanan nga si Pastor Apollo si Kibuloy gihimong dautan tungod labang sa walay ayong pamulitika. Mao gani nga hangyoon ko kamo. At least give him the benefit of the doubt. Nga naman, kay duna sa Exhibit A, kung ihatod ni ninyo nga pastor dito sa Senado, kung iyaha ganing nahimo kana sa KOJC nga kung tan-aw ninyo, first world country, walay bahid sa korupsyon. Unsa na lang kaya kung ibutang na nimo diha sa Senado? Nganong nidagan siya? Si pastor walay plano nga mudagan kaniadto. Gani usa nahitabo kining tanan, no? Diyon kita ninyo dito sa video. Ako man ang iyang abogado. Ako usabang abogado ni Tatay Digong. Ako usabang nagtabang karon ni Inday Sara sa impeachment. Ako usabang abogado ni Senator Bato de la Rosa o guban pa pati sa PDP laban. Usa ni nahitabo tanan. Gisultian na siya ni Inday Sara. Pastor, kining imong congregation atakihon ni. Kining imo ang SMNI kung di nimo ibaligya, ipasirani. Apan, si Pastor Apollo si Kibuloy, tungod kay siya tinuod nga amigo, wa yun musibog. Wa yun siya mubalhin sa pikas, kay pagkasayon rabaya unta, pumubalhin siya sa pikas. Hayahay unta karon si pastor, wa unta karon dito sa prisuhan sa Pasig City Jail. Kay balaw mo, igsuon yun siya. Amigo yun ka isang Tatay Digong. Kaya si Tatay Digong, napriso na. Si Pastor Apollo si Kibuloy in town, 75 years old, bago lang nag-birthday, gipriso sa. Mga kaigsuunan, unsa man diyang rason. Gusto siya nga mulingkod dinha sa Senado para siya ang tingog sa mga dinaog-daog karon sa atong nasod. Pwede ba na, Montivista? Gusto siya nga mahimong face against corruption. He will be your main warrior against his corruption. What is his evidence? KOJC. That is his Exhibit A. Nga naman, unsa man dayang plano, gusto niya ay tungod sa kagrabe na karon sa korupsyon. Kanser na ang korupsyon karon sa atong nasod. Butangan nato og pastor dito para dunay mag-ampo sa ilaha. Unsa ba ang ilahang inampuan? Amahan namo o atong Ginoo in town, lamdagi ang mga kasing-kasing o mga utok ning akong mga kauban labi na gyud mga kongregista kay pirti na gyud nila kahakog sa kwarta labaw nga amahan. At least na ay tig-ampo dito sa Senado, di ba maayo kana? Unsa ba? Gusto niyang amendahan ang Ombudsman Act. Kung kay ang Ombudsman may receive any and all acts
and omissions committed by any public officers, pero wala sila'y klaro nga mga daghan nga trained investigators. Gusto niya nga maghimo og truth commission nga motan-aw sa kada transaksyon, proyekto sa gobyerno para kung dunay kalapasan, kini sila pasakaan og kaso, unya iyahang ipaubos ang threshold sa plunder law. What is the present state of our plunder law? It requires a 50 million worth of stolen money. Usa ka maplunder, gusto ni pastor ipaubos na to 100,000 pesos para kanang mga kurakot dinas kongreso magkurug-kurug na kay naanay truth commission, magtinarong na hinaot unta sa ilang trabaho. Dili ba maayo na? Unsa ba iyang gusto? Iyahang gusto nga dunay balaod nga mo protekta sa whistleblower. He wants to call it the Whistleblower Protection Act. Para katong dunay mga impormasyon mahitungod sa pagpangawat sila maprotektahan, dili na sila mahadlok ug motestigo na sila. Unsa pa? He will cause the amendment of liquidation by certification. Unsa man na siya? Kanang liquidation by certification, mga kaigsunan din sa Kongreso. Kung doon na sila yung mga intelligence funds o unsa ba ng mga pundo, i-certify lang sa senador, okay na. Sa tanaw ni Pastor Apollo Sigibuloy, dili na pwede. Kaya ilang mga kwarta, bilyones na niya imuhalang i-certify that the funds have been spent pursuant to the law. Dili pwede na. Unsa iyang gusto? He wants to make it liquidation by receipts para resibo na yun ang atong makita para makakita ta kung asa adto ang kwarta. Dili ba gwapo na? Nindot na ug ang tao nga dunay pangutok sama ni Pastor Apollo Sigibuloy ang makahuna-huna nini. Unsa ba? Si Pastor Apollo Sigibuloy, usa ka mag-uuma gani atong COVID-19 matingala ka ngano wa sila gutma ang QJC members. Ngano? Because they turned idle lands into farms. Gani, namaligya na gani sila hinuod mga gulay kay perting daghanan na nila gulay kaniadto. Ang iyahang gusto, he wants to pass a law, the Philippine Food Sufficiency Act. Unsa man kini? Bisag priso si pastor nagasulat pa siya balaod mauning isa. Unsa man ni? Ang iyahang damgo manggod nakasabot siya nga ang Pilipinas usa ka agricultural country. Atuan ni akseptahon nga agrikultura kita mabuhi, musaka o mudive kung dili nato atimanon ang atong mga mag-uuma. Unsa iyahang nasa hunahuna gisulat na niya, gusto niya nga dunay pagkaon sa kada lamisa sa mga mag-uuma o sa mga Pilipino. Unsaon na niya paghimo, i-divide na niya katong mga yuta, mga public lands, idle government lands, lahiun to niya. Unsa iyaha, through state managed farming, ang gobyerno na karon ang mahimo ng number 1 mag-uuma. Tanan nga mga white trabaho sa kabukiran, i-hire sa gobyerno o atong atimanon, butangan o mga tanom ang tanang mga idle nga wala gigamit sa gobyerno. Suportaan og sweldo tong walay mga trabaho, ang mga kita niini maoy atong gamiton para sa gobyerno. Katong mga dunay yuta kung musugot sila arkilahan sa gobyerno pero ilaha lang gihapon unya unsa iyahang gusto kini siya i-appeal na pod og state managed farming kay ang gobyerno na ang mangunay sa agrikultura para ang atong mga produkto barato na o ang gobyerno na ang mo market niini sa Hong Kong, Singapore ug uban pa. Apan katong dili gusto nga arkilahan nilang yuta, sila gapoy tagiya, pwede pud sila nga sila na po'y muuma. Katong dili gusto niya nga suportahan og fertilizer, gusto niya suportahan og mga punla, gusto niya suportahan nga inig harvest. Kaya ako ang magbuuma usab. Og si Pastor Apollo Sigibuloy nakasabot po nini. Pagbaligya niya sa palay, has ka ng baratuha.
gusto ni Pastor Apollo Sigibuloy ang gobyerno na through the Department of Agriculture mooy great marketer of the country. Siya na ang mupalit karon at high price, taas na presyo sa mga produkto sa mag-uuma ug ang gobyerno na mooy mo export niini sa laing nasod. Tungod niini sa tan-aw namo, daghang makatrabaho sa mga kabukiran, daghan na og atong surplus ang atong kahumayan, ang atong mga gulay o daghan na usab maka-derive og benefits tungod dinhi. Dili ba maayo ang naasa sa kasing-kasing ni Pastor? Iya pong gusto nga i-amyenda ang Republic Act 10869. Unsa na? Mao kining Jumpstart Philippines Act. Kining Jumpstart Philippines Act nagahatag kining trabaho sa mga walay trabaho. Pero ako gani nagaduda kung naabay karoy naka-benefit niini. Tan-aw ni mo ang balaod pag tan-aw ni Pastor. Nga ang balaod nagsulti nga high school graduate maka-avail niini, maka-trabaho pinaagi ani nga balaod. Ingon ni Pastor tinunto na nga balaod dara. Atuan ang i-amenda nga bisag walay grado dapat maka-avail na sa Republic Act 10869 para sila makatrabaho. Unsaon na niya? I-amenda niya nga tanong katong dagko nga mga corporation. Hatagan niya og tax incentives, tax benefits, tax credits kung muhatag sa trabaho diri sa kabukiran o sa syudad. Pinaagi niini ang atong mga kabatan-unan dunay trabaho tungod kay sa tan-aw ni Pastor. Mas ni grabe karon ang druga tungod kay ngano? Tungod kay ang atong mga kabatan-unan wala nay oportunidad, walay mga trabaho. Mao nga gusto ni Pastor, trabaho, trabaho, trabaho. Unsa ba? Gusto usab ni Pastor dit parehason sa Brazil. Sa Brazil, dili na siya dato nga nasod. Apan ang ilahang fiscal responsibility taas kaayo. Maayo kayo planning ingana ka na si Pastor, forward looking, kuyaw kayo mo plano ug mo implementar. Dito sa Brazil, masakit ka bisag unsa nga sakit, why bayad? Ang gusto ni Pastor kung imuha lang tarungon dinha sa Senado ang budget making. Imbes ka daghan kay tang ayuda, imbes 10,000 ang budget, 1,000 rin tao madawat sa tao. Ato ning i-divert dinha sa paghatag og free medical health. Nga naman, kay para kung ato ka dinha sa National Hospital ang iyahang damgo, dapat pareho na supod sa Brazil nga hinaot unta ang atong mga kapobrehong mga igsuon dili na maproblema sa ilahang hospital bills. Iyaha ganing gusto nga duna gayud kitay mga mobile health centers. Kining mobile health centers, doctors to the barangays. Ang doktor na karon mo ay muadto sa barangay through mobile health centers. Mao kini ang naa sa utak ni Pastor Apollo Sigibuloy. Ang pangutanan ninyo, can this be done? Yes, this can be done. Pwede ni siya mahimo kung butangan ninyo dinha sa Senado og mga tarong nga kandidato katong personal nga gipili gayon ni Tatay Digong mao kining Duterte. Pwede ba nato na sila i-sakit karong Gabiona? Duterte! 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 Mayong gabi sa atong tanan.